Sa aming pinto! Hi, this is Comate Roch. And I am your comic Sam Ternida. And I am your comic, Joshua Elon, At welcome sa new chapter ng Chikong Podcast. kung saan ang chika ay hindi pinapalampas. Wah! We, So, kamusta na ba kayo guys? Ang haba ng panahon bago nagkaroon ng Chikong Podcast. oo nga. Ilan din yun? Like, Ilang buwan? one, yeah. Buwan ba? Parang taon Months. na din yata. Year na ba? magtataon Parang din. grabe naman sa taon. I Medyo think matagal-tagal na. months lang. Months Basta lang. matagal na siya. No? Matagal na. But Ano time pa? goes by, no? It goes by so fast. Yeah, anong month na ba ngayon? It's the month of October. Grabe, ang bilis. Yeah. Oo Parang, nga eh. parang kailan lang, you know. Napanood ko pa yun eh. Yung episode ng Chikong... Ngayon, nandito na ako sa ano. Yeah. Wow, nag-host. Ngayon, Grabe. From production manager, napunta biglang naging host for some reason, no? Nagulat nga din ako, hindi ko expected na magiging host ako dito sa episode na to eh. Biglaan ba? Yeah, biglaan. Ikaw, kamusta naman yung pagiging first time host mo dito? Okay lang naman. Medyo unexpected. Pero, yun nga. Unexpected for me. Pero, So anong true. date na nga na ngayon? The date today is October 28, October 2025. 20. So, kaya pala may something sa design natin. Oo Oo nga, eh, nga. napansin Ano nga ko bang din. meron? Ako lang ba? Di, parang feel ko, alam ko na yung diba? tema Parang- nitong ano. Alam ko na. Ano bang meron sa podcast na to ngayon? So, what is so scary nga ba today, guys? What's so scary? Ano nga ba? Curious din ako. Ano nga So, ba? Kasi malapit na yung Halloween, di ba? Oo. So, ayun, speaking of what is so scary, alam nyo ba ang ating mga pamahiin dito sa Pilipinas? Eh, marami kasing ganun eh. Marami. Ikaw, ano yung mga alam mong pamahiin? Ako. Pag sinasabi nila, pag daw nasa ano, kunyari, gabi na, bawal ka daw magwalis. Bakit daw? Ewan ko, sabi, aalis na yung swerte, Oo. may papasok na Ah. kung ano-ano. Tapos meron din akong may pamahiin din na tawag dito, yung paggaling ka sa patay, Oh. magpapagpag ka. Kahit saan. Ah, ano, oo, famous alam ko yun. pagpagan 7-Eleven. Eh. Nagpapagpag ako sa SM. Ano ko nagpapagpag Ay. sa SM, bahala sila doon. Pero kasi ano, parang, you know, wala naman siguro masama na sumunod. Though, ano ba, kayo? Kayo naman, ano ba yung nasa pamilya nyo or pamahiin na narinig nyo? Kasi yun lang sa akin so far. Siguro sa akin, paras tayo nung naalala sa isa, yung pagpapagpag. Sa amin, naalala ko nung bata pa ako, after namin sa sementeryo, pagpag sa asin sa labas ng bahay bago pumasok. May addition, no? May dagdag na step sa kanila. Yeah, may dagdag na dagdag asin. steps. Sa Sa totoo amin, nga, di ko alam magpagpag ka eh. lang talaga Oo, eh. kapag Yeah. sa kanila may asin. Ano eh, may difference eh. Depende talaga sa pinanggalingan ng pamahiin eh, no? So talaga makikita natin kung saang probinsya minsan siya nanggagaling. So ito para for context, if tama ako, my parents came from Pampanga and yung isa parang sa bandang Nueva Ecija-ish na area. So baka siguro doon nagsimula sa culture doon. Oh, From bandang their north. grandparents and stuff. Siguro nga. Baka, yes. Panigurado. Since alam naman natin, even in religion, pati na rin sa mga simbahan, iba-iba din yung mga ginagawa. So, minsan, pamahiin din kasi nagsisimula siya sa mga ginagawa natin in our, let's say, day-to-day lives. So, for example, ayun, question, bakit nga ba asin daw? Sa tingin niyo, bakit? Si Malat? Yun din eh. Si Malat? Pero parang, I think something with purification din yung asin. Oo, parang something like that. Yeah. So, if tama ako, di ba alam niyo yung ano nga yung tawag doon? Manananggal. Oo. Oo. Di ba nasasaktan sila sa asin? Oo, tama. Sa asin. Mga multo, Oo, naapektuhan ng asin. Oo. Maraming bagay ang naapektuhan ng asin ng mga masasama. So, hindi ko alam exactly kung saan siya nanggaling, na bakit asin, but meron siyang significance kung bakit. So, yun yung naging reason kung bakit sa pamahiin sa amin, nangyari na pagpapagpag, kailangan ni asin. May asin. So, ano nga ba reason nun? Bakit ni asin? At bakit kailangan magpagpag? Kasi Para daw yung mga bad spirits and bad luck, maiwanan sa labas at hindi maipasok sa loob. Since alam naman natin, like what many people say, ang bahay natin is like a holy place or something na, let's say, kailangan hindi madumihan. So para hindi siya madumihan, hindi mapasukan ng mga maduduming bagay, mga bad lucks, kailangan magpaggaling sa mga lugar na medyo may mga negative spirits and such as morgue, cemeteries, hospitals kung saan may mga namatay, and much more. So ikaw Sam. Ikaw ba siya? Sa amin actually, sa religion namin, wala kami pamahiin. We? Oh, hindi kami naniniwala sa pamahiin. Talaga? Kahit, kunwari for example sa sa patay, kahit
ano ba to, kahit di ka magpagpag, kahit di ka, ay alam niyo yung ano, pamahiin na pag nagsuot daw ng pula. Actually, hindi siya totally pamahiin eh. More on ano, nag-a-associate Parang social siya sa ano lang siya, no? Oo, Oo. sa represent, ano, pag-represent sa color. Kasi yung Yes. color red is parang Color vibrant, theory. diba? Oo, Yes. very vibrant daw yan. Vibrant So, pag color nagsuot which ka means ng- happiness, di ba? Oo. So, for you to wear red is like a disrespect Para to kang the person who masaya died. raw, Yes. oo. Pero sa totoo lang, sabi mo lang ganun. So nagulat nga ako sa mga pamahiin na yan kasi may libing yung isang friend ko. Libing ng lola niya. Mm. Tapos sabi niya, uy, ganun te. Kasi parang mag-aayos na sana ako. Tapos sabi, uy, te, bawal magsalamin dyan sa harapan ng lola ko. Eh, kasi nakagilid ako, nandito yung kabaong ng lola niya. Ganun. Basta nandito kami sa side. Bawal mag-ayos sa harapan ni lola. Ay, bawal ba? Hindi ko alam. So, after nila, parang like, nagkaroon ako ng knowledge na, ay, syempre, ibang religion sila. So, nagtanong ako sa kanya, ano pa yung bawal? Tapos, bawal din daw ata magwalis. Yun. So, yun, bawal magwalis, bawal magsalamin, bawal mag-red. Which is, bago sa akin, asama na bawal sabihin yung religion. Ah, Asama na galing doon sa certain religion na yun. Yun, nagulat na lang ako na ang dami palang pamahiin. Which is, aware naman ako ang dami, pero hindi ko alam na ganun karami. Yeah. Actually, sa religion, may mga religions na talagang walang pamiin regarding. Di sila naniniwala sa ganun. Pero kasi, ako, sa religion namin, yes, we don't have that. Pero in terms of family, parang as a way, sige, respetuhin na lang namin. Kasi ano mo mawawala sa amin kung gagawin namin, no? Wala naman eh. So true. Diba? Parang it's a way na, okay, sige, ito pamiin, sige, sundin na lang namin. For the sake lang. For the Yeah. sake lang namin. Minsan kasi yung nag-enforce din kasi is our own parents and we cannot really say no to them, can we? Di ba? Tama. So sometimes, even though na questionative tayo, speculative, gagawin na lang natin. Since yon, naalala ko lang din, ayon, speaking of mga katatakutan, kayo ba ay may mga kinakatakutang bagay? Wala actually. Wala. Ay, Bakit? wait. Meron actually. Naiwanan, di charot. Ano? Pansin mo Sakit. na siya. Parang iba yun. Ano? Meron akong alam niyo yung, hindi siya totally nakakatakot. Pero like, alam mo yung multo daw na alam mo naka-bending? Bending? Oo, yun yung Gumaganon ba? Nag-acrobatic ba yan? Oo, tapos Parang kaya ko gawin yun, Sabi, yun yung Di oo, charot. ganun, tapos biglang gaganon. Okay, Parang gets, gagamba. gets, Parang gets ko. ganun. Wala. Tapos dati, hindi ko alam kung hanggang ngayon takot pa ako. Pero dati, parang takot ako sa Parang naalala ko Sa? yung Sa clown. Clown? Oo. May clown Ang din creepy sa sa akin ng clown. Ay, Ganun. oo. Pero hindi ko alam kung, kasi hindi pa ako nakaka-encounter ngayon ng clowns eh. Pero yun. Parang ano kasi eerie, no? Yung Oo. dating niya. Yung, Oo, sa bagay. kay Pennywise, natakot ka. Hindi pa ako nanonood. Ay, sayang. Mm. Panoorin mo, ang ganda. Yeah, oo. Wag na. Yan ang ayoko. Ayaw mo? Bakit? Akala ko ba dati lang? Hindi ko nga sure kasi hindi pa ako nakakakita ngayon. You will never know Or unless hindi you pa ako go nga daw, nakaka-encounter. di ba? Sabi nila. Oo. When in Rome, the charot. Ako, kinakatakutan ko lang talaga. Spiders. Anyway, Arachnophobia. Arachnophobia. Never mind. I mean, pag maliit na spider, medyo okay lang takot. Pero pag malaking spider, tatakbo talaga ako. Diyos ko po. Pero, I think, may fears din ako sa mga bagay na, parang mabigat. Alam mo yung, nandun ka sa lugar na pwedeng possible na, nandun ka, pero mabigat. Di naman sa claustrophobic, iba kasi yun eh. Yung claustrophobic kasi parang in a tight space eh. Yun, a feeling May of mararamdaman kang mabigat. of being watched, parang may something heavy. Ikaw ba, Lon? So, yun. Ayun, before that pala, balikan natin kaunti. Parang nararamdaman na may nanonood. Dito ba? Parang may something ba? Ito? Especially knowing yung lugar natin ngayon. Just in case you don't know, hulaan nyo kung nasan kakaiba yung lugar natin ngayon. saan kaya tayo? Saan ba tayo? Yes. May kakaiba ba Kasi dito ngayon? Parang medyo iba yung setup na to, no? Sa usual setup natin. Usual natin mga studio which is bright lights and stuff. This time, it's different. May kakaiba talaga ngayon. May kakaiba Ano ba talaga. kakaiba na yan? Diba? So, yun. Sige, moving on tayo. So, question sa akin kung ano yung kinakatakutan ko. To be honest, medyo walang epekto sa akin yung mga katatakutan sa mga multo, sa mga zombie and stuff. Why? Kasi alam na natin sila eh. Alam niyo kung ano yung mas nakakatakot, at least for me. Ang bagay na hindi alam. Sa tingin niyo, bakit? Ikaw ba ay lalawin sa tatanungin mo, pinalalaman ang totoong Diyos?
Hindi naman exactly, pero more on, eto, agnostophobia yung tawag doon. So, bakit nga ba agnostophobia? It means fear of, kumbaga doon, not knowing. Kung saan, nasa isang madilim na lugar ka. Hindi mo alam kung ano yung nandoon. Hindi mo alam kung may mangyayari ba sa'yo masama, or may lalapit sa'yo, bigla may susulpot ba. Hindi mo alam, as in, maraming variable. Minsan mapapaisip na ng utak mo, Diyos mio, ano bang meron? Ano bang nangyayari? Like, Diyos ko po, wait lang. Mapapaisip ka na lang, matataranta ka. Naalala ko tuloy, yung friends ko, naglaro kami ng Roblox, may pinaplay sa aking laro. It really challenges the sabi natin, may agnostophobia to the point na, hindi, siya, it's a deep sea game. And, ang story nun, ina-explore mo yung mga abandoned facilities. Ang nakakatakot doon, may mga triggers and triggering events na hindi mo alam kung ano mangyari, makita mo ng flickering ilaw. Pag di mo alam kung ano yon, bigla ka na lang ma-jump scare. Yun yung nakakatakot for me. Kasi, flickering, sulit lang. Saan ko i-associate to? Anong nangyayari? Bigla nang sulpot, patay ka na. So, yun yung for me, na nakakatakot. Anong thoughts niyo? Well, parang, may same sa akin, pero kasi sa'yo, more of the, talaga, hindi mo talaga alam kung ano yun. Unknown Oo. talaga. So, ano ba yun? Ano ba yun? Yung bigla na lang, Diyos ko, biglang parang may Pero, nakasilip doon. sabihin na natin na, na-experience nyo na po, Tapos balahilo. Alin? Yung maka-encounter nang. ng, paranormal, experience Hindi ako pero about sa akin. about sa'yo. Abot sa'yo? Paano Oh. nangyari? Alam mo yung doppelganger? Oo. Ito, seryoso Oo, talaga. totoo. Nanghina ako Kasi doon. nung grade 4 ako, may sakit ako noon, so hindi ako nakapasok. Tapos sabi sa akin nung friend ko na uy, Sam, ganun. Bakit hindi ka pumasok? Tapos sabi ko, kasi may sakit ako. Tapos sabi naman ng isa naming friend, hindi siya pumasok. Nakita ko nga siya, naka-uniform, tapos papunta sa school. Tinawag kita, tapos hindi ka tumingin, ganun. So nagtampo ako sa'yo noon, ganun. Tapos, umuwi na lang ako. Tapos sabi ko, what do you mean? Buong araw ako nasa bahay, may sakit ako noon. Tapos sabi, hindi tinawag kita noon. Tapos hindi mo ko pinansin, tinitigan mo lang ako. Like, bakit? Kaya yun, nagtampo ako sa'yo. Tapos sabi ko, paano yun? Ano pang ibig sabihin? Tapos sinerch mo, yun daw yung Nakakatakot naman yan. Grabe. Alam nyo ba, sa kwento ng mga double camera, I think it came from Japan, actually. Wag mo daw na makita ang double camera mo. Di ba? Alam mo ba yun, Matt, kung bakit hindi pwede makita ang Hindi double ko camera actually mo? alam bakit Bakit? Papalitan ka niya. Mamamatay ka. Ganun ba yun? Siya ang papalit sa buhay mo. Ganun pala yun. Nanghihina ako. Pero, Wait lang, nanginginig ako. Ako kasi iba experience ko niya sa mga ganyang bagay. Actually, wala pa akong ganong pinagkwentuhan nito, pero siyempre, may kinentuhan na ako dyan na Sino ba? Nakalagat ba Sino yan ba? ng Nasa camera? likod ba? nakwentuhan na ako. So, bali ganito, before nung bata ako, medyo light pa lang to na nangyari. Pero before, nung galing kaming grocery sa bahay ng lola ko, doon pa kami uwi, sa QC lang yun, sa may around Tandang Soro. So pag uwi namin, nagbaba na kami ng groceries. Actually, maaga-aga pa ngayon, sa around 4 p.m. ng hapon. And then, nasa loob na kami ng bahay. Tapos, imagine niyo yung bahay, ganyan yun. Tapos, yung may gate. Tapos, mga parang front yard. Tapos, may isa pang screen. Pasok na sa bahay, salas. So, doon ako mabanda sa may salas. Malapit doon sa screen. Tapos, may inaayos ako sa likod ng TV. Tapos, may dalawang lalaki. Diba? Nandun sa may gate. Diba, ito yung screen, ito yung gate. Hindi ko talaga sure kung lalaki. Pero sure ako lalaki talaga yun. Paano ba eh? Kasi Lalaki nga, dalawa silang lalaki. Tapos, note this, tatlo na kami nasa bahay. Tapos, narinig ko sila. Sabi niya, narinig ko sila lalaki, sabi niya, dito ba tayo? Ito ba yung titirahin natin ngayong gabi? Like, parang manakawan. And then sabi nung isa, wag dyan. Ang dami ng tao dyan. Ako, nung narinig ko yun, nagulat ako, sabi ko, ang dami ng tao dito, tatlo lang kami. Tapos sabi niya, tapos narinig ko yung sabi ng lalaki, parang 6, 7 sila dyan. Narinig ko yun, tapos tara na, pili lang tayo ng ibang bahay. Nung umalis na sila, sabi ko, Dad,
may narinig ako sa labas, sabi nila, ang dami daw tao dito. Ganun? Tayo lang tatlo na dito ah. Nagulat din ako siya kasi sabi ko, oo nga, tayong tatlo lang dito. Pero ba't ang dami daw natin? So, ngayon, i-correlate ko yan nung na-experience ko, grade 4 ako. Kasi, nung grade 4 ako, alam nyo ba yung yung state na parang natutulog ka, tapos parang nakamulat ka pero tulog ka pa rin. Parang ganyan, pero ganyan, parang mulat ka lang ng konti, pero half awake, half asleep. Tapos nakagalaw katawan, hindi. Hindi naman sa hindi, parang steady ka lang ganyan lang. Nasa gitna ka na patulog na ulit, tapos pagising na. So, ganyan yung state ko nung grade 4 ako. And then, nandun ako sa salas. Around, hapon na rin. Same time, 4 p.m. Ayoko ko anong sabihin sa oras na yun, pero nandun ako sa salas. And then, may parang figure na dumaan. Akala ko si dad or si lolo dumaan. Iba eh. Hindi eh. Kasi usually, ang sinusuot naman nila is mga colors na dark. And dumaan, naka-white. Gumanon ako, parang sinusubukan ko gumising. Pagkita ko, wala nang tao na dumaan. Sabi ko, wala naman. Tapos, that same day, gabi naman, madaling araw na yun, let's say around 2 a.m. to 2. Lumabas ako, sinuho ako. Ganun ako usually, pagka lumabas ako sa kwarto, pupunta ako ng CR, tapos pupunta ako ng kusina. So ngayon kasi, yung kusina namin, kusina to, tapos may daan dito patalikod, may 30 kitchen kami. So dito yung kusina, tas lababo, tas dito yung dining table. So ngayon, pagkakuha ko ng tubig, may nakita ko dito, alam niyo yung peripheral vision? Yes. Lumingang gumanon, babae, mahabang ko. Nakaputi rin. Pero iba yung nakita ko nung natutulog ako. Dumaan siyang ganun. So, akala ko, sabi ko, hello? Tao ba? Tapos, doon kayo sa di ba nga, may paderya, may partition. May partition kasi yun, di ba? Tapos sa patalikod. So, tinignan ko, in-investigate ko. Kasi ako, investigador ako eh. Sabi ko, hello? Tapos, yung mga, alam niyo yung, mga sandal doon sa pinto ng mga broom. Biglang gumanon. Sabi ko, hell no. Hell no. Bumalik na ako ng kwarto, tapos ininom ko na yung tubig ko. Ngayon, akala niyo doon natatapos yung experience ko. Actually, meron. Pero gusto ko munang tanungin kung may experience kayo. Well, like what they say, pag malapit ka sa Panginoon, wala kang mararamdaman masyado. Pero, well, siguro meron nung bata ako. Hindi ako natakot per se. Pero nung narinig ko yung kwento ng mga kapatid ko, I became curious. Since, as we know naman, I'm a very curious person. So, ang kwento nun is brown out. Walang ilaw. Nakatira kami sa lumang bahay na parang ganito lang din masyadong itsura. Matanda na, mas matanda pa sa atin. Ano lang siya, maliit na bahay lang, isang kwarto. Tapos yung ilaw nakasataas ng isang cabinet na parang mas mataas pa ng kaunti dito. So, dimly lit ang area, di ba? For some reason, nung bata ako, about grade 2, grade 3, may nakita ko parang naglakad sa corridor. Kala ko sister ko or brother ko na nang titrip lang sa akin. Kasi, sila yung makaka-close and natitrip pa si isa't isa eh. Pero, I didn't, give it any, attention. Tapos nun, a few months later, nung parang nagka-brown out ulit, napagkwentuhan nila na, nung dati daw, na hindi pa ako pinapanganak, doon sila nakatira. Something happened na ganun din setup, walang kuryente, nakakandila lang. Natutulog sila sa sala, yung dalawang kapatid kong lalaki. Sa kita nila, may gumapang daw, maitim. Parang yung katulad sa nakwento ni Sam, sa lapag. Tapos ang pagtingin nila, ang bilis daw tumakbo na wala, papunta daw sa kusina. Tapos nung narinig ko yun, sabi ko, wait lang, parang kita ko yung dati If tama ako, parang natanong ko rin sila kung may isa ba sa kanilang gumapang ng ganun nung nagka-brown out noon, nung bata pa ako. Sabi nila, wala daw. Hindi daw isa sa kanila yun. Baka daw may nakita daw akong iba. So, nagtaka ako, ano yun?
So, doon ako naging medyo fascinated sa mga, ano, Mga what is it? ganung bagay. Yeah, but it's not too much. It's something like, okay, ano yung nakita ko? Medyo nakakapanibago yun na. Ako kasi medyo mahilig ako, religion, and yun nga, I'm, a skeptic. So, medyo kapit ako ng kaunti sa science. So, before I can say something, I must make sure first na medyo may konkreto ako about that. So, for me to see that, it fascinated me since it is something that cannot be proven easily. Sorry? Pero yun, yung it's something that cannot be proven easily, it intrigued me because parang gusto ko pang alamin. So I became curious, I became like parang gusto ko makita ulit and stuff. Naalala ko tuloy, nagkaroon ako ng isa pang panaginip. I think it is like 2 years after naman. Parang grateful ako noon. Panaginip. Masyado ako maraming for dyan. Pero go. Gagi, panaginip. Meron bang meaning yun pag may nakita ka na parang paramdam sa panaginip? Sabi Gagi. meron daw eh. Hala. Pero, Weird yung mga panaginip natin, di ba? Pero like, yes. may ibig sabihin daw kasi. Nakakatakot. Pero yun, ayun, medyo kinabahan ako ng kaunti kasi bata pa nga. For some reason, may isang itim na figure na nung una parang mother ko na hawak-hawak yung kamay ko. Parang sinusundo ako pero hindi sundo galing sa iba. Parang galing sa bahay, palabas kami ng kanto ng street namin. Tapos nung parang naaninag ko na siya ng mas mabuti against the light, isang shadowy figure na parang may hood or may sombrero na something na parang sinusundo ako. Bata ako noon na I think I was grade 4 or maybe grade 5 then. So, it's quite mysterious, nakakapagtaka. And hindi ko mag-gets yung panaginip kong yun. Ito naalala ko. Naka-experience na kayo ng sleep paralysis? So, very ewan ko, Yeah. regular sa akin ng sleep paralysis. Sa akin medyo naging regular siya dati. Ayun, sige, let's move on to your story about those. Akin kasi, hindi siya totally yung parang katulad kay Matt. More on panaginip lagi. Nakwento ko na rin to doon sa mga ka-group ko before. Hi, G. Tapos yun. Ano siya, yung about sa panaginip na yun, is alam niyo yung nanaginip kayo sa panaginip? Inception. Ilang beses kayo na naginip sa panaginip? Ganun. So parang ang lalim, alam mo yung parang 6 feet below the ground ka. So ang nangyari sa akin nun is, nanaginip ako sa isa. Then, iba yung nangyayari doon, parang gera na ewan, ganun. Then parang nabaril daw ako doon. Tapos nandun ako sa hood ng sasakyan. Tapos pagkapikit ko ng mata ko, bigla akong nag-jolt na ewan na napunta ako sa ibang lugar. Sabi ko, panaginip lang pala yun. Yun yung sabi ko mismo sa panaginip ko. Tapos, sabi ko, panaginip lang pala yun. Tapos nag-iba na naman yung setup niya. Kasi ang daming kaguluhan nun. Then may nangyari sa akin na parang namatay ako. Which is, hindi ko alam kung totoo ba yun, pero kasi sabi, delikado na pag namatay ka. Kaya parang namatay ako doon. Then, nag-jolt ulit ako. Tapos biglang napunta na naman ako sa panaginip. Tapos sabi ko, panaginip lang pala yun. Again, sabi ko. Tapos, may ginagawa na naman ako doon. May nangyayari na naman. Basta puro kaguluhan siya. Ang daming nangyayari. Tapos, namatay na naman din daw ako doon. Tapos, biglang nagising na lang ako na sabi ko na naman, panaginip lang pala yun. Tapos yung panaginip, tapos hindi ko alam, sabi ko, totoo ba to or hindi? Parang doon ko nare-realize na, totoo pa ba to or hindi? Ganun. Then, ang ginawa ko, hindi ko alam Makaka-breakdown ka no? Oo, hindi ko alam. As in, nagpapawisan na ako doon. As in, ramdam ko nagpapawisan na ako doon. So, ang ginawa ko, parang hindi ko trinay mamatay doon. So, ang ginawa ko, alam mo, parang, for some reason, ilagan ko yung sarili ko sa panaginip ko. As in, kasi yung sabi, parang hindi ko kasi sure at that time kung sleep paralysis siya or hindi. So, ginaganon ko, ganun ko, totoo ba to, ganun. Siyempre sarili. Oo, totoo. As in, ginagawa ko lahat. Ginaganon ko yung sarili ko. Tapos, tumatalon pa rin ako. Tapos, panaginip pa ba to? Then, biglang may Gawin mo tumalon yung sa ginawa akin. ng ibong Adarna. Tapos, nagising ako. Tapos, sabi, te, ganyan. Ganun sa akin. Tapos, ano yun? Tapos, ewan ko for some reason that time, may narinig akong bumubulo out of nowhere. Sabi niya, parang parang something prayer siya. Then, nagising ako noon. Nagising ako mga 3 something noon.
that time, nandun yung mga kamag-anak ko sa bahay namin. Aha. So, yung isang kwarto doon, kami ng mga kapatid ko, ni mama na tita ko nakahiga. Tapos pagkagising ko, as in, nakaganon na ako, diretso, ganun. Tapos, alam niyo yung my phone? Kasi meron doon, 3 p.m. prayer. So parang, yung naririnig ko na yun, is yung prayer doon sa mismong cellphone na yun. Tapos pagkatingin ko, enough ko yung prayer. Tapos as in, pinagpapawisan ako ng bongga doon. Tapos parang tumagilid ako ng higa, ganun. Tapos hindi ako natulog doon. As in, pinagpapawisan lang ako ng bongga. Tapos parang hindi ako religious pero like, parang saved by the prayer. Which is ang weird, ganun. As in, parang ka nandun sa pinakadulo. Tapos, bigla ka nagising out of nowhere. Tapos meron pa doon, naging friend. Dalawa kasi yung bahay namin, magkatabi. Yung isa doon sa tita ko, pero doon din kami minsan. Tapos yung isa sa main bahay namin. Tapos doon sa bahay ng tita ko, may kwarto doon. Tapos doon ako nagtulog. Tapos nakatulog lang ako doon. Tapos, nagising daw ako. Yung place is nandun pa rin siya doon sa bahay ng tita ko. Pero yung ilaw, puti kasi yung ilaw ng bahay ng tita ko. Yung ilaw doon is, yung parang yellowish, yung ilaw ng sisiw, ganun. So, nandun daw ako, tapos bubaba ako sa hagdan. Tapos nagulat ako kasi yung bahay ng tita ko is parang, siya, kwarto, parang loft type, ganun. Tapos nagulat ako, bakit may kisame na siya, mas mababa. Bumaba ako. Tapos, pagkagalan ko, as in, nandun ako sa gitna ng hagdan. Tapos, nakita ko rin na nandun yung friend ng mama ko. Kausap yung mama ko, tapos nakaupo yung tita ko. Tapos sabi sa akin ng friend ng mama ko, uy, ikaw na pala yan, Sam, gumanon. Or, uy, ikaw na pala yan, Sam, gising ka na. Tapos sabi ko, okay po. Tapos sumakpang ako pababa. As in, malapit na ako sa baba. Biglang, alam mo yung bumalik ako sa parang nakahiga ako, doon sa higaan mismo. Tapos sabi ko, parang nagising ako nun. Tapos, sabi ko, bumaba ako nun. Wala akong napapansin na kahit ano. Bumaba ako nun. Pagkababa ako, nandun na ako sa gitnang hagdan. Same scenario. Humarap sa akin yung friend ng mama ko. Sabi, uy, ikaw na pala yan, gising ka na. Gumanon siya sa akin. Tapos, nagtataka. Pero kasi parang, alam mo yung nagde-deja vu siya na ewan. Sabi ko, okay. Humakbang ulit ako. Pagkahakbang ko na malapit sa dulo, bigla ulit akong nagising doon. Nakahiga ako sa higaan. Tapos, sabi ko, ano to na yun? Parang naranasan ko na to, pero hindi ako sure. So, bumaba ulit ako nun. Tapos, nandun na ulit ako sa gitna. Tapos, humarap na naman sa akin yung friend mo. Uy, ikaw na pala yan, Sam, gising ka na pala. Tapos sabi ko, wait, hindi ko sure kung totoo to Gumanon ako. Parang iniisip ko lang, hindi ko na binanggit, totoo ba ito, gumagano ako. Tapos, humakbang ulit ako. Then, pagkagising ko, nandun na naman ako sa higaan. Panaginip ko. Then, bumaba ako. Tapos, nandun na naman ako sa gitna. Tapos, humarap na naman sa akin yung friend ng mama. Ikaw pala yung Sam, gising ka na. Tapos sabi ko, instead na bumaba, hindi ko alam kung anong ginawa ko noon totally na napag-desisyonan ko. Pero sabi ko, kung bababa ulit ako, magigising na naman ako and uulit-ulit lang yung side. So, ang ginawa ko, umakyat ako doon. Tapos, humiga ako doon sa higaan na yun. Sa higaan. Then, as usual, ginagan ko yung sarili ko, ganun. Pero for some reason, since nakahiga ako, parang, alam mo, parang pumipitik-pitik ka na lang, ganun. Pala ako gigising ka to kanya. Tapos, hindi ko alam kung sleep paralysis yun. Pero mabigat yung katawan ko. As in, mabigat siya. So, ano ba yun? Hindi ako gumigising ganun. Tapos, hindi ko alam ginawa ko nun. Sabi ko, umaga naman, sana sumikat sa mukha ko yung araw, ganun. Tapos, parang pagkagising ko nun, as in, alam mo yung parang nakastiff pa yung katawan mo. So, pumipitik-pitik ka pa. Sabi ko, hindi na ako matutulog dito. Tapos bumaba ako doon. Tapos doon ako sa labas. Parang nagmumuni-muni ako na pina-contemplate ko yung nangyari sa buhay ko. Ganito. As in, Nakakaisip ka talaga No. Kasi, Oo, sabi ko. nakakatakot paulit-ulit. Like, ano mangyayari sa buhay ko na ito? Something like that, no? Oo, gano'n. Sabi ko, ano bang nangyayari? Like, hindi ko alam, gano'n. Hindi ko alam kung paano ako totally nagising. Pero alam ko, pinipilit ko yung sarili. Kasi, nakadiretso ka lang doon hindi ka gumagalo. So, hindi ko alam paano ko totally nagising nun. Kung napilit ko ba yung sarili ko or like, ano nangyari sa akin. Pero like, pagkababa ko, sabi ko, bahala na. Tapos yun, di na ako natulog nun. Naantok pa ako, pero di na ako natulog. Yung na-experience mo,
ang sinasabi ko, tawag ko dyan, false awakening. Kasi in a way, yung false awakening, parang from the word itself na you're falsely awake. Na parang sinasabi ng isip mo na gising ka na pero hindi talaga. Kasi nung na-experience ko yan, nung nasa Makati ako, yun, gumising ako din. Then, uminom ako tubig, nag-CR ako. Then, after all that, parang palabas na ako ng pinto. In a way, pag nagising na naman ako dun, as in, ilang beses nangyari, parang I was falsely awakened 5 times. Parang ganun yung nangyari. Kasi yung false reality, that is the state of your mind na conscious ka talaga. Kasi in a way na hindi na siya in a sense panaginip. Kasi sa panaginip mo, alam mo panaginip eh. Kasi sabi mo, pwede ko makontrol. Lalo kung lucid dream. Yung state kasi na false awake ka, it's the state na iniisip mo na gising ka na, tapos ginagawa mo na yung ginagawa mo as everyday routine. Pero sa mind mo hindi. Ngayon, may theory diyan is kaya ka na false awake kasi yung time na false awake, yung false awakening na yun, yung buong time na nagigising ka ng ulit-ulit is the time na may possible masamang mangyari. Now, how can I prove that? Nung time na nag-false awaken ako, may nangyari aksidente sa labas lang sa amin. May nabaril. And then, nung nangyari ulit, may nasaksak naman, may nasagasaan, may mga aksidente. And then sabi ko, those were the times na hindi ako magising-gising. And then sabi ko, something else was causing this. Kaya nagkaroon ako ng theory. Though nung nakwento mo, sabi ko na lang, false awakening. Though, na-experience na rin to ni G. Sabi niya na, parang, akala niya, magka-chat pa kami. So, that's one step closer to false awakening. Pero yung, alam mo kalo nag-chat pa kayo, tapos tulog ka na pala. Yun na yung step sa sa parang being false awake. Na, nag-start na yung conscious mo na gumawa ng reality mo, na ito yung gising ka, sige, ito yung nangyari pag gising ka. So, once na nag-start na yun, possible magtuloy-tuloy. Kaya nga, ako nakakaramdam pa rin ako ng ganun. Oo. Actually, pinento ko yun sa mga friends ko. Sabi, akala ko kasi normal yung dati. Sabi ko, grabe naman, ba't ganun mga panaginip natin? Tapos sabi nila sa akin, ano panaginip natin? Panaginip mo lang? O weird naman yung panaginip mo? Sabi ko, what do you mean panaginip mo lang? Di ba ganyan yung normal na panaginip? Tapos sabi nila, hindi. Ganun, hindi yan normal. Yung panaginip is isang panaginip lang. Kasi sa'yo, iba-iba. There's something triggering you. So, basta weird for me yung mga panaginip. Yeah. Pero regarding sa mga entities encounter, yung nasabi ko kanina dun sa mga, kasi yung palang is aninag eh, di ba aninag? Then, parang pero may moment kasi dati na nakaka-capture kami before. Kasi dati nung nag-birthday ako sa Taguig, syempre nag-picture yung tito ko nun. And then ako, syempre, nag-browse ako, parang memories ba? Binabrowse ko yung memories na yun. And then, I saw that one picture of me nung bata ko sa apartment na yun. Dun sa may bandang staircase, may mata na nakasilip. So may picture ako nun eh. Tapos, sabi ko, kasi di ba minsan yung mga camera parang pag may flash parang may mga puti-puti. Dati lalo yung mga lumang camera parang may mga puti-puti screen. Pero kasi, ini-scroll ko yung ibang images, sabi ko, walang ganun. Yes, may ganun mga puti-puting pero kasi doon, ang napaka-eerie niya na andun sa spot na yun, sa picture na yun, doon lang siya nagpakita na wala yung ibang white spots na yun. So sabi ko, ano yun? Ano yung nakatitig sa amin? Ngayon, nung nabanggit ko yun sa tatay ko, sabi ko, Dad, kita mo to? Sabi niya, sabi ng father ko, before tayo umupa dito, binalaan at parang nagbigay na ng babala. Yung sa parang ang tawag doon, diba, tenant kami, ang tawag sa basta nagkapaupa, sabi niya na, Landlord. ayun, sa landlord, sabi nung landlord na, ingat kayo dyan kasi may nagpaparamdam dyan. Typical family sa mga horror movies na meron nang nangyayari doon, pero kasi okay na to, sige. Tuloy pa rin Walang choice eh. Pero yung ganong encounter ko, parang hindi pa ganun scary sa akin. Ang pinaka nakakatakot ko talaga is when someone got aggro. As in, parang gusto nilang mag-make physical contact. And that was when I was grade 5 sa Batangas. So, yung sa school ko kasi, mga sila nagbubukas, parang yung ilang din. As in, mga 4 hinatid ako doon ng tatay ko. 4 a.m. ng umaga. Sabi ni Sir, maaga niyo sir Tatay ko kasi pupunta ng Makati. Batangas is Makati, so kailangan niya talaga maaga. So, andun ako ngayon. So,
usually naman, bukas na yung yung mga hallways. So wala na inaangat nila yung mga barriers. So, alam mo yung mga yung para sa stores, Yes. nila. Yeah, Parang- So, umakyat na ako ng second floor kasi doon yung room namin eh. So ngayon, alam niyo yung, ayun, kita niyo yung mga pinto na yun. May Yes. ganun yung pinto namin. May May glass bintana. window. Pwede mong silipin. So ngayon, nakalock pa yung pinto. Diba? Nakalock pa yung pinto. Ngayon, pagkalock ng pinto, nung nakalock pa yung pinto, sumilip ako. Sabi ko, may tao ba sa loob? Pagsilip ko, dun sa sulok, may nakatayong babaeng nakaitim. And if my memory serves right, hindi lang siya nakaitim, may kunting dugo-dugo pa siya, if I remember correctly. Tapos ngayon, sabi ko, tao ba yun? Bigla siyang sumulpot na gano'n. Ba't naman sa mukha ko? Ganon nga kasi. Visit ka? Ganon talaga. Yung nakasilip kang ganyan, biglang gaganon sa'yo. Kasi napatalon ako, syempre napatalon ako. Ako rin eh, muntik na ako mahulog dito eh. Sabi ko, gulat ako. Pumunta ako doon ng CR kasi ngayon, ito yung hallway tapos mga rooms. Hallway tapos may hallway po na CR. Dumiretso ako doon sa CR kasi talagang naghilamos ako ng mukha. Naghilamos ako. May gumanon. Pagkahilamos ko, pag-angat ko doon sa mirror, alam mo yung mga mirrors, di ba, square, hiwalay? Yes. Doon sa pangalawang mirror, nakasilip na siya, yung babae, same na babae. Legit, tumakbo agad ulit ako tumakbo ulit ako. Umalis ulit ako, as in, umalis ako ng CR, tumakbo ko, bumaba ako sa ground floor. Tapos naghahanap ako ng pwede kong puntahan kasi ako lang mag-isa doon. So ngayon sabi ko kasi pre, may multo. Pre, walang multo. Tapos, may nakita ako sa taas. Guni-guni mo lang yun. Ngayon, sabi ko, in-accept ko na, baka nga guni-guni ko lang yun. Ibinura ko. Kinabukasan, Makati ulit yung father ko. Consecutive 2 days. So, 4 AM na naman ako hinatid. Sir, aga niyo ulit, sir ah. Ay, magbubukas ng school. Ano kami, so, sabi ko, ay, guni-guni ko lang yun. So, umakyat ulit ako. So, pagsilip ko, wala naman pala. So, ngayon, bala ko na mag-share kasi nawiwiwi ako. Nawiwiwi. Grabe. So, pagpunta ko na siya, di ba yung hallway? Papunta ako CR. Papunta na ako ng CR, nandun siya sa gitna, nakatayo. As in, nakatayo siyang medicine ganyan, nakatingin sa akin. As in, parang akong alam mo yung starstruck pero fearstruck ka, as in, tulala ako kasi hindi ko alam yung gagawin kasi ang dilim nun. As in, halos walang ibang source of ilaw. Yung source of ilaw, alam niyo yung mga emergency yung mga, Yes. kanyari emergency exit. Yun lang yung ilaw nag-illuminate. Tapos yung illumination na yun, nag-illuminate pa sa kanya. Ako, wala akong illumination. Talagang kitang-kita ko, as in yung madugo niya mukha. Tapos, ngayon, sabi ko, tatakbo na ako. Tumakbo ako sa kabilang hallway. Tapos sabi ko, nahihina talaga ako. So baka mamaya umalis na siya. So bumalik ako. So ngayon, bumalik ako, wala na siya doon. Bumalik ako. Ngayon, nag-CR na ako. Hugas akong kamay. Paghugas ko ng kamay, pag-angat ko, andun na naman siya, kumikit ako. Sabi ko, anong kailangan mo? Nanginginig talaga ako, as in talaga. Alam siya, sabi niya. Wag or umiik. Ang intindi ko, wag. Yun yung naririnig ko, wag. Tapos sabi ko, anong wag? Kang umiik. Gumanon siya. Sumigaw siyang ganon. As in, promise. As in, sumigaw siyang ganon. Tumakbo na lang ako. As in, talagang hinahanap ko sana yung ilaw. Pero nung tumigaw na siya, tumakbo na ako paalis. Kahit tumamatama na ako, nakalis lang ako doon. Tapos ngayon, nakwento ko yun sa klase ko. Tapos, nagtanong kami sa janitor na, Kuya, may alam po ba kayo sa history nitong? Tapos, nabanggit nila na before daw, is meron daw doon babae na napatay doon sa lugar na yun kung saan pinatay. So, isip ko, i-connect mo, sabi niyang wag siyang patayin. So, feel ko hindi pa rin at peace yung espiritu niya, yung kaluluwa. Kasi, sabi nila, sinubukan daw naman pala ipa-bless, pero wala, nandun pa rin eh. Actually, hindi lang siya doon sa lugar na yun eh. Sa buong school, parang lumilibot siya. Pero doon talaga siya may parang power. Yung negative energy doon iba.
lalo na nung nag-brown out, tapos yung kaklase ko nakita rin yung multo na yun. Nag-appear sa kanya. Tapos nakita namin na, yun nga, nakita niya. So, pumunta kami dun sa spot na yun. Grabe, hindi kami makaya, nakaka-suffocate. Pumunta kami dun, tapos sabi ko, kuha kayo ng ilaw. Light up natin tong kwarto. Tapos, hindi lang yun. May time din nung parang, parang nights ng, night yun ng mga anak, mga grade 10 wala halo-halo. Tapos, nakita niya ulit. So, nung time na yun, di niya na kailangan pumunta siya ng chapel. Sabi ko, grabe, parang, meron talaga siyang mabigat na gustong mangyari yung multo. Pero yun talaga yung pinaka-close experience ko. Yung sabi raw nila, pag alam daw nung kaluluwa na yun, na nakikita mo sila, parang magpapaulit-ulit lang sila sa'yo. Parang naalala ko tuloy yung isang anime na nakikita ko sa internet si Miyako-san ba yun? Kung saan meron siyang paranormal capability na kaya niya makita yung mga multo, pero hindi niya pinapakita sa mga yun na nararamdaman Parang sila. Kasi pag nakita niya, aatakihin siya. Aatakihin siya. Nakikita niya sa mga tao na naka-attach. Oo, yes. Sabi niya. Oo. Yeah, that Parang thing. alam ko nga yung anime, Yeah. nakita ko sa TikTok. Lalo na yung friend niya, lapitin nun. Yeah, oo nga eh. So, it's fascinating na, kumbaga doon, hindi lang siya sa fiction nangyayari, sa totoong buhay din. Pero kasi, parang may mga paraan naman kasi talaga. Parang how to avoid sa mga ganung klaseng scenario. Meron akong last one. Anong last one? Short lang ito. Siya, panaginip ko siya sa church mismo namin. So imagine, nangyayari yun sa church. So siya, kasal daw siya. Mhm. Alam niyo yung kasal na yun is, hindi ko alam pero kasi ito yung entrance. Parang paliko kasi siya. So ito, before mag-entrance na talaga, yung pinaka-entrance na pinto, nandito. Tapos nandito ako sa gilid, nakaabang. Tapos yung bride, na parang nakikita ko yung mukha. Malabo na ngayon. Pero nakikita ko raw yung mukha niya doon that time. Tapos yung groom niya is, alam niyo yung ulo niya is baboy. Oo, tapos sabi ko, bakit ganyan yung groom niya? So nakatingin ako sa groom niya. Tapos, ang weird lang sa akin is nakatingin siya diretso sa akin. Yung wife, yung bride, ganun. So nakatingin siya diretso sa akin. So parang ang lungkot niya na ewan. Tapos yung groom niya is baboy. So parang naglalakad siya, nakatingin siya sa akin diretso. Nandito ako. Tapos nakatingin lang din ako sa akin. Tapos napansin ko yung groom niya. Sabi ko, bakit ganyan yung itsura ng groom niya? So tumingin ako sa paligid ko. Pagkatingin ko, alam mo yung mga ulo ng mga hayop? So mga nakasuit sila, mga Yes. nakadress. Pero ang ulo nila is ulo ng mga hayop. Hindi ko alam kung totoong ulo yun or ulo yun ng, ewan ko totoong ulo yun or nilagay lang nila ganun. Tapos, habang naglalakad siya doon, pag na siya, so pa-alter na siya. Habang naglalakad siya, hindi ko alam kung ano pumasok sa utak ko noon. Tumakbo daw ako palabas. Then, as in, short lang siya. Pagkatakbo ko palabas, nagising ako noon. Parang ganun. As in, ang weird lang niya. Like, yun nga yung sabi ni Ellen kanina. May meaning kaya yung mga panaginip. Oo. Kasi, like we all know naman, ang mga panaginip natin, hindi lang basta-basta yung lumalabas yan. Our dreams become as is because of what we have in mind. For example, may iniisip ng isang tao. Minsan, mararamdaman mo, magkakaroon ka ng panaginip about that person. Minsan, stressed ka sa isang project. Minsan, makakaroon ka ng panaginip about that. Pero minsan, may mga parts talaga na makakapanaginip ka, tataka ka, hindi ko iniisip to. What if your brain, your subconscious, is trying to tell you something? What if may gusto siyang sabihin, pero hindi niya lang maibigay sa'yo, and gusto niyang ipakita sa'yo gamit ang panaginip? Diba? Ay, bakit hindi ako sa Wala Ang eh. hirap kaya maghula kung ano yun ang panaginip na yun. Yan kasi ang challenging with the human psyche eh. Our subconscious is always separate from our conscious mind. So, meron talagang difference and minsan, may hati sila na hindi natin mapagduduktong. Minsan, kung ano yung mga inner desires mo or mga talagang gugustuhan ng pagkatao mo, hindi mailabas since hindi kayang maiproduce ng conscious mind mo yun. And minsan naman, your conscious mind is suppressing your subconscious. So, minsan may mga ganun talaga. Kumbaga doon, para silang siblings eh. So, minsan, your dreams are being suppressed and pag hindi na talaga kinakaya, bigla na lang siyang lalabas sa panaginip mo and may isip mo siya.
So, parang sabi natin, parang feeling sa isang tao, the more that you try to suppress it, the more that it will come out, kumbaga. So, the more that you don't think of something, the more na iniisip mong hindi yan totoo, minsan, the more that it will happen and that it will show on you. Tama. Tama nga naman, di ba? Pero kasi, ako, parang in a way na sabi nila, paano mo ma-avoid yung mga ganyan? As you said na, if you're a man of faith, wow, a man of faith, malapit ka, Lord. Kung malapit ka kay Lord, hindi ka naman talaga na yun. Pero kasi, nasabi din ng former classmate natin na yung mga spirits, they tend to cling on parang they feed on your thoughts. So kung positive or negative ka, magdidepends yun. So pag negative ka, mas lalo silang nabubuhayan. Kumbaga, doon sila nabubuhay eh. But if you, parang kung positive ka, wala kang negative ongoing, wala, lose yung power nila. Parang nawawala sila ng grip. So in a way na, pag mga ganun, kung nakaka-experience ka man ng any negative feelings, anything negative thoughts, tapos may entity, suppress mo na agad yung negative na yun. Pag Ignore them haters. pag alam din nila na natatakot ka sa kanila, kasi parang nararamdaman na nila, ay, takot to sa akin. They So can parang smell tatakutin fear. ka na daw nila. Parang aso. Yeah. Parang tatakutin ka pa nila na. They are supernatural entities eh. So, of course, they have supernatural abilities. And one of them could be they can sense fear from other people. Meron din yung sa yung ba to? Sleep paralysis. Sabi daw, parang isa daw sa way para hindi maisip, hindi mangyari yun. Is wag ka daw higa na nakaganon, like nakadiretso. Yung wag ka daw higa na, basta flat on your back. Wala namang epekto yun eh. Oo nga. Side sleeper ako. Nangyari sa akin mga 5 hanggang 7 beses na nagkaroon ako ng sleep paralysis. Gumamit pa ako ng dasal para lang umandar utak ko tapos magising talaga. Totoo yun. Side sleeper na rin ako ngayon. Hanggang ngayon, hindi na ako nag-lay ng back. So, ang ginagawa ko, nakaside ako. Tapos, alam mo yung parang mararamdaman na mabigat parte ng dito mo. Oo. Ganun. Pero for some reason, hindi ko alam kung aware ba ako. Ganun. Pero, kasi di ba nagagalaw mo lang mata mo doon? Hindi yung Mata lang katawan. talaga. So, hindi ako dumidilat. Kahit nakakatempt, hindi ako dumidilat. Never Sa akin ako dumidilat. Sa akin nangyayari sa akin na sleep paralysis yung bigla ka magigising na parang nahulog ka tapos hindi ka makagalaw. So fully awake ako noon pero hindi ako makagalaw. Tas dahil doon, yun nga, fear of the unknown, my mind is going nuts with a lot of things na may nakadagan sa akin, may nararamdaman ako natataranta utak ko. So for me to fight it, gumagamit ako ng dasal para makagalaw. So with that, nadidistract ko yung isip ko and yun, nagigising siya, maigagalaw ko ng katawan ko. So, kaya medyo nakakatakot din ng kaunti sleep paralysis since biglaan na lang siya and then hindi ka makakagalaw talaga. No movement. Yun yung nakakatagdag sa kaba eh. Well, helpless ka eh. You're at the at the mercy of your own mind. Diba yun nga, parang yung hindi ako gumigising, hindi ako dumidilat. Kasi isang pumapasok sa isip ko nun, alam ko pag dumilat ako dito, aalala ko yung mukha niya. So parang alam mo yung nakakatempt, gusto ko makita anong itsura niya. Pero What alam if ko guwapo once- pala? Meron kayo. Wow. Wapo ha. What if, diba? What if? Basta yun yung iniisip ko na alam ko once na gumilat ako, maaalala ko yung mukha niya. Tapos sabi ko, nakakatempt, pero hindi ko gagawin. Basta ganun na iniisip ko, which is gumagana naman. And medyo nagle-lesson na siya ngayon. Hindi ko alam kung dahil ba hindi ako natutulog na. Ganun pala feeling ng Dr. Stone, no? Hindi na sila makagalaw. Literal. Kaya na-fascinate ako. Napunta naman sa anime, sorry guys. Pero oo, nakakatakot siya yung feeling na hindi ka makagalaw and that you cannot do anything. Tapos alam mo rin na gumagalaw yun nasa paligid mo. Yeah. Nakakatakot din pala kung kunwari na paralyzed ka, naging ka, napunta sa vegetative state, locked-in syndrome yun. Na medical term siya, where a person is afflicted with illness to the point na nag-full shutdown katawan nila, kaya na lang magalaw is yung mata. So nakakatakot pala experience na ganun. You're so helpless, you're so weighted down by your own body. You cannot do anything, you cannot even speak. Ano kaya, ang lakas ng mental fortitude nila dun, no? So nakakaba. Bigla nga ako may naalala. Ito siguro last ko na to. Pero this is not my story to tell.
to. Nangyari to sa kaibigan ko. Doppelganger. Then, Oh. so, Hmm. yung ano kasi, nangyari dito. Last na to Nung pag-uwi niya, galing siya sa school. Siyempre, kakagaling lang, kakauwi na. Oo. Pagod siya, umakit. Umakit na siya ng hagdan. Tapos, sabi ng nanay niya, Nak, kumain ka na? Hindi pa ma. Kain muna tayo. Sige ma, may ayos sila ako dito. Sige, sumunod ka So ngayon, nasa kwarto na siya, may inaayos siya. So, siyempre, nanay sa baba eh. Oo. May inaayos siya. Tapos, biglang nag-ring yung cellphone niya. Kuya niya. Sinagot niya. Hello kuya. Sabi niya, pauwi na kayo mama ha? Pauwi na kami ni mama. Bumili kami sa labas. Oy, sumagot ka. Mama, kasama si mama? O, si mama. Ay, pauwi na kami ng kuya mo. Bumili lang kami ng pagkain sa labas para may makain na tayo. Tapos ngayon, hindi siya sumasagot. Kasi sabi niya, Nak, bumaba ka na para kumain na tayo. Nak, kain na. Nak, ulit-ulit ka nun. Ngayon, nagmadali siya, sinarado niya yung pinto. Nak, bumaba ka na. Akit ako. Umakit. Umakit ng hagdan. Tapos, Nak, buksan mo tong pinto. Nak, talagang inaano niya, tumawag siya sa ate niya kasi yung ate niya nakatira lang blocks away. So, tumawag siya, ate, may tumatawag, may ano, kala kamukha ni mama. Sinta, papanik talaga siya. Sabi niya, sige, tatawag na ako ng ano. Tapos, Nak! Tuloy-tuloy yung katok, tapos nagtago na lang siya doon sa ilalim ng kama. Nak! Buksan mo yung pinto! Wait lang! Natataranta ako sa'yo. Kasi talagang gumano lang siya. Nakakatakot yun. Tapos, dumating yung ate niya. Oy, ate mo to. Ate, ikaw ba yan? Sabi niya, oo, buksan mo na tong pinto. Binuksan niya yung ate niya talaga. Pero what if, like, hindi niya ate niya? Na-imagine ko fully, kinabahan ako sa Bukas pag-iba ng yung boses. pinto, lahat ng pinto. Ate niya talaga yun kasi nakabalik po siya sa amin. Nakapasok pa siya, nakwento niya pa sa amin. Kasi may ano yung may nabasa akong ganyang experience. Tapos nagbago lang ng boses. Pero ate niya talaga yun. Nakasurvive siya. Buti naman. Grabe. Kakatakot. Pa, I can see it vividly. I have a very imaginative mind. Tas yung Diyos ko po, kung kunwari ako yan, I'd break down. grabe. So, Grabe talaga. Grabe yung mga kwento natin. No? Oo. Grabe. Hindi ko alam na ang dami pala experiences sa mga ganyan. Di ba? Iba-iba pala yung mga experiences natin. But I think yung mga pinaka-nakakatakot sa akin yung double cameras. Kasi yun talaga possible talaga mangyari kahit kanina. Meron din dyan, pagkahalo ng mystery and unknowingness eh. Yes, kaya natatakot ka rin. Oo, kasi a double counter is something na you don't know. You just see them replicating your loved ones. You don't know them. Imagine natin parang bird box, Oo nga, parang ganun. 'di ba? So you don't know them. The only thing that you know is that they are like the ones that you love. Tapos pag lumapit ka, wala ka na. Nakakatakot. Sige, so I think we should wrap it up, no? Yeah, that's all ata. Ang yun dami na. natin nasabi. Dami Oo, natin sobrang iniyak, eh, no? haba. That's all na. Yeah. Yan na ba yung sa inyo? Ay, How about yan you? lang. Yeah. Yun lang talaga. ako na. I think yeah, that's for Talaga, me anong as oras na well. ba? It's 11:59. Grabe. Grabe, tanghali Ang na. haba nung ano. Diyos ko po. So true. 12 na pa. Ano oras na nag-start? Yeah, wait. I think it's like 11. 11 po. 11, I think mga 10:40? Something like that. Mahaba-haba rin. Well, Ang nakalagay lang sa atin, 20 minutes na usapan. Napapa- Umabot tayo eh. So, well, anyway, so, guys, sana na-enjoy nyo and how about you like and follow You Actions para sa mga more upcoming contents at comment down below kung Yeah. ano pang chikang gusto nyo pag-usapan namin. And also, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at UE Actions para hindi nyo mamiss ang mga exciting contents and updates from UE Actions sa atin sa UE Caloocan. And also, thank you so much mga sponsors. If any brands are interested na makapag-partner sa aming organization, which is Actions,
feel free to reach our Gmail account. Yes. And yun na nga, thank you guys for joining us today sa medyo scaring episode na to. It gave me goosebumps. Tapos tinatakot ako nito. Nakakatatlo ka na. Mabel. Talagang something I'm Grabe expecting. experiences natin and nung ibang tao. Yeah. Grabe talaga. Pero once again, this is your comment, Rog. This is your co-mate Joshua Elon. And this is your comment, Sam Ternida. And this is the Jockey... Excited tayo. And this is the Chikacom Podcast. Kung saan ang chika ay hindi pinapalampas. May patakot pa sa dulo no? Stay tuned for future episodes.